while VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence ako po mga kabibig. Naging senador para si Risa Hontiveros para nang pigilan ang mga Duterteng bumalik sa posisyon na like VP Sara na maging presidente. Pagpigil sa mga Duterte, number 1 priority ni Risa. Risa, ano bang ginawa ng mga Duterte sa'yo? Diba? Mahalaga na mapigilan yung pagbabalik sa ganap na kapangyarihan ng mga Duterte. Well, in fact, makapangyarihan pa naman ang mga Duterte. Si VP Sara, Vice Presidente, si Polong, Congressman, si Baste, Mayor. Ano bang kinatatakot mo, Risa Hontiveros, na maging presidente si Inday Sara sa 2028? Kaya nga kabibig, itong sabi dito, pagpigil sa pagbabalik ng mga Duterte, number 1 priority ni Hontiveros. Tahasang inamin ni Senator Risa Hontiveros na ang pinakamahalaga ngayon para sa kanyang hanay ay ang pagpigil sa pagbabalik ng pamilyang Duterte sa ganap na kapangyarihan. Ayon kay Hontiveros, dapat maging mulat at mapagmatiyag ang publiko upang hindi na maulit ang mga pangyayaring anyay nagdulot ng takot sa ilalim ng dating administrasyon. O magtanong ako sa inyo ha, nung previous administration ni Pangulong Duterte, takot ba kayo? Takot ba kayong lumabas? Takot ba kayong tawag dito na may susundot sa'yo na kriminal o mga snatcher? Di ba ang mga snatcher, ang mga kriminal ang takot sa mga Duterte that time? Naku Risa, baka ikaw yung takot that time ni Duterte. Baka pagdiskitahan ka nito. Pero hindi naman di ba? Kaya nga ito si si Trillanes, Hontiveros Torre, ang posibleng maging mabigat na tambalan sa 2028 election ayon kay Trillanes. So kayo kabibig, bobotohan nyo ba Hontiveros Torre? Pero sabi naman ni General Torre na ayaw niyang tumakbong vice-presidente, baka daw ma-impeach siya agad-agad. Ina-impeach nga siya bilang chief PNP na mga ilang araw lang. Baka sa magiging vice-presidente, baka ilang oras lang, impeach na siya. Pero grabe si Trillanes grabe ang confident niya na Hontiveros Torre ang mabigat na kalaban ni VP Sara. Ay talaga ba? Kaya kabibig, binalikan ng mga netizen ang lumang video kung saan sapul sa bibig ni Risa Hontiveros na kailangan talaga niyang mapigilan ang mga Duterte na makabalik sa posisyon, lalo na si VP Sara Duterte. At balikan din natin ang video kung saan sinupalpal ni VP Sara Duterte si Risa Hontiveros sa isang budget hearing sa Senado. As in, super duper, parang nahiya si Risa Hontiveros mga kabibig. Napanood nyo ba? Balikan natin ang video kasi parang gustong balikan ni Risa yung mga yung mga confidential funds ni VP Sara, yung corruption daw ni Polong, ni Nabaste, naman, flood control na naman, 'di ba? At pilit nilang kinokonek si VP Sara at mga Duterte sa flood control projects. Sabi ni VP Sara, wala kayong makokonek sa akin diyan. Kasi wala naman akong insertion sa budget. Si Risa nga may 3 billion insertions, sabi ni Katunying, base sa mga dokumentong nakalap ni Katunying. Di ba kabibig? So ngayon, si Bongo na naman ang parang gusto nilang, si Bongo na naman ang gusto nilang topic ngayon, na dapat itong si Bongo masira ang pangalan para hindi makatakbong vice-presidente, para walang makatalo kay Torre. O ano ba naman yan? So panoorin natin ang video ito. And therefore, at the proper time, Madam Chair, gagawa ako ng proper motion para i-lodge yung budgets ng mga programang ito sa line agencies na may klarong opportunity for OVP na mag-request for allocation as for other offices in the executive. Yung huling tanong ko sa ngayon, Madam Chair, for 2025, one of the OVP's programs, Pagbabago Campaign, 1 Million Learners Entries, involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities while initiating tree planting activities. This gets an appropriation of 100 million pesos.
Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan books, a children's book authored by the VP. Pwede po bang sabihin ni VP sa atin? Let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Ontiveros repeat the last question. I will certainly, if you request, Madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So, I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, before I make at the proper time, propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin, lalo na't masikip ang fiscal space natin dun sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na malayang-malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng Isang Kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Ontiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Oh, this question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong. Tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities. Madam Chair. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Madam Chair,
Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros, and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, Dalawa, Madam Chair. okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, Kong, tulungan mo ito. Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? With due respect to our resource persons and also our colleagues, I think this doesn't really, I understand there's history among all of us here, but I think that we should really stick to the budget, and I think this is just being very objective. I would like to ask also, since we're going to be furnished a copy tomorrow, we can look at it and evaluate what the content of the book is. But maybe just a general, we won't ask line by line, ano ba yung libro na yan? But tell me, is it for good manners and right conduct? That's fine. Is it science? Is it history? So maybe just a general one, so we can just answer it, because I understand that every office will have its own advocacy and initiative. So, but then I don't think it's also wrong for us to be curious what it is about. So just a general one. Any of the undersecretaries can tell me what the topic of the book is. Is it history? What is it? Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Okay. Then that's for the record. It's about friendship. Madam Chair, just the last point. Okay. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, 'di ba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Nagkwento pa ng kwento na sinabi dati na walang kinalaman sa tanong ko. Just for the record, as a last point, Madam Chair, this is public funds and we're making inquiries about them. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Okay. For the record, I Madam think Chair. let's Thank not you, get Madam Chair. personal, but I At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. So, yun na nga mga kabibig, nakita yun na ba? Previous, matagal na video na yun, pero classic na video na yun. Yun ang pagsupalpal ni VP Sara kay Risa Hontiveros. One time lang. Pero sobrang sakit. Sobrang ano ba? Ano tawag ito? Sobrang hindi makakalimutan ang sabay ng Pilipino. Ikaw, baka nakalimutan mo yon. Ay, hindi mo nakalimutan, that's very good. Pero sa tingin nyo kabibig, itong Hontiveros story, mananalo kaya ito sa 2028 election? Sabi naman ng isang political analyst, ang malakas talaga ngayon at wala pa super na posibleng kakalaban kay VP Sara sa administrasyon ngayon. Talagang as in wala talaga.
Well, tingnan natin, baka magbago ang panahon, baka mayroong susulpot dyan. Sabi pa na si Vico Soto, hindi pa naman pwede si Vico Soto kasi yung edad ni Vico Soto. Si Mayor Isko Moreno, sabi naman ni Mayor Isko Moreno na wala pa siyang planong tumakbo higher position. At si Mayor Isko Moreno, baka takot din niyang kalabanin si VP Sara. So wala talaga silang ibang nakita kundi si Hontiveros at saka si Torre. Pwede din Hontiveros at saka Trillanes. Ano sa tingin niyo, kabibig? Sabi ng iba, naku, wala na yan VP Sara na yan sa 2028 Wala na makapagtalo kay VP Sara. Trust rating, approval rating, talbog silang lahat kay VP Sara. Pati si BBM nga. Ano lang, sinipa si BBM sa trust rating and approval rating ni VP Sara. At kung ngayon daw ang snap election, ay talagang mananalo si VP Sara. Diba, kabibig? So, yun lang, kabibig, ang ating Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Nako, nagsisimula na talaga silang siraan si VP Sara at ang mga Duterte para sa 2028. Kaya ikaw, magmasid ka. Kailangang alam mo ang galaw ng mga kalaban. Baka maniwala ka sa mga fake news. Bye everyone. See you next time.